Loyalty cannot be bought or sold. Yan po ang post sa social media ng promoter ni two-time WBC World Super Middleweight Champion David Benavidez na si Samson Lukowich. Ito ay matapos ihayag ni Benavidez na hindi niya iiwan sa ere ang PBC at ang kanyang management. Sa kabila ng matinding public demand sa kanilang laban ni Canelo Alvarez, may mga nagmumungkahi na kasi kay Benavidez na dapat na rin daw niyang iwan ang PBC kung gusto talaga ni Benavidez na matuloy ang laban nila ni Canelo. Pero belta nga po ni Benavidez dyan mga amigos, ang pag-alis ni Canelo sa PBC kahit nasa mesa na ang offer para sa kanilang laban malinaw pa sa sikat ng araw na wala talagang balak lumaban si Canelo sa kanya. Kaya daw hindi matuloy-tuloy ang laban nila, ito daw ay dahil wala talagang balak si Canelo na pumalag sa kanya, ganun lang daw yung kasimple. May mga nambabaliktad na kasi ngayon ng istorya mga amigo, sinasabing si David Benavidez daw po ang ayaw kumasa kay Canelo dahil ayaw daw po niyang pumunta sa DAZN. Ayon kasi kay Eddie Hearn, handa daw silang ikasa ang Canelo versus Benavidez pero kailangan sa DAZN pumirma si Benavidez dahil DAZN daw ang pupondo sa laban. Bagay na hindi daw gagawin ni Benavidez dahil buo ang kanyang loyalty at maayos ang trato sa kanya ng PBC at ng kanyang management. So hindi daw niya iiwan lahat ng yon para lang kay Canelo. Sinasabi ang dahilan ni Canelo kaya't umalis ng PBC ito daw ay dahil sa breach of contract dahil wala daw si Benavidez sa naunang napag-usapan sa 3-fight deal ni Canelo. Pero kung tutusin mga amigos, si Jermell Charlo po ay wala rin sa 3-fight deal sa unang usapan. Si Jermell Charlo po dapat yon. Pero hindi naman po natin narinig nagreklamo si Canelo nung pinalitan ni Jermell itong si Jermell Charlo. Palibasa alam niyang mas mahina itong si Jermell kesa kay Jermall. Pero nung si David Benavidez na yung may bagong papalitan doon sa 3-fight deal ni Canelo, ngayon umaangal si Canelo na may paglabag daw sa kasunduan o breach of contract kasi hindi tumutupad doon sa naunang napag-usapan ang PBC. So dapat sa una pa lang mga amigos nung pinalitan ni Jermell Charlo si Jermall Charlo, dapat umangal na agad si Canelo na nilalabag ng PBC yung kontrata. Pero hindi po Tinuloy niya yung laban kay Jermell kasi alam niyang mas mahina yon kay Jermall. Tapos nung si Benavidez na yung may papalitan dun sa 3-fight deal niya, nagre-reklamo na siya ng breach of contract. Kaya daw siya umalis ng PBC. Para sa akin kahit saang tingnan malinaw na daking po yun. Anyway, sa iba pang balita mga amigos, 10,000 tickets agad ang nabenta ng sagupaang Ryan Garcia at Devin The Dream Haney. Mukhang effective talaga ang drama ng dalawang mandirigmang ito. Nahuli nila ang kiliti ng masa mula sa palitan ng maaanghang na salita sa press conference pati na rin ng damayan ng magulang. Sinundan pa yan ng mga pagpapakalat ng sparring video session nila Tank Davis at Devin Haney na naging viral po ngayon. Kaya naman mabilis na benta ang mga tickets sa unang araw pa lang po mga amigos, alalahanin sa April 20 pa mismo ang laban. Pero kalahati na kaagad ang nabebenta nila sa kapasidad na 19,000 sa Barclays Center. Yes mga amigos, hindi po sa Las Vegas ang laban, sa New York po. Samantala kung ang King Ray versus Haney ay tumatabo na sa takilya, yung Keith Thurman versus Team Su naman po mga amigos ay nilalangaw daw po. Post nga po ng isang netizen, sandamakmak na tickets pa ang natitira sa naturang laban. Malamang nakurtinahan na naman ang itaas ng venue para magmukhang puno ang laban. Medyo nakakaawa ang PBC ngayon mga amigos dahil tila maging ang kanilang bagong broadcast partner na Amazon Prime Video hindi po pinopromote ang laban. Mas pinromote pa ang pelikula ni Conor McGregor. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan